Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa ating pagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon at binigyan muli tayo ng kalakasan at kagalakan na magkakasama-sama virtually to glorify God sa pamamagitan ng pagninilay-nilay natin ng Kanyang salita. Purihin ang Diyos. At ang ating teksto po ngayong umaga, ang mensahe po ay kuha po sa Psalm 51 verses 10 to 12. Sige, basahin po natin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, Father, Lord God, sa umagang ito, O Diyos, na muli pinagkaloob mo sa amin. Panginoon, samahan niyo kami, O Diyos, ng Banal Espiritu sa aming pag-aaralan. Hayaan niyo, Lord God, ang karunungan niyo, Panginoon, ang siyang patuloy, Lord God, na mahayag pa God, ang kapahayagan niyo, O Diyos, Lord God, Panginoon, na magbigay sa amin ng aral, O Diyos, upang ito, Lord God, ay aming maisabuhay, O Diyos. So maraming salamat, Ama, amin itong pinagkakatiwala sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. O, ano ba yung madalas na banta sa kagalakan na ating in-enjoy sa Panginoon? Yung bang nararanasan natin kirot? Yung takot? Yung mga wasak na pangarap? O yung mga kasalanan? O mga sitwasyon na nag-aalis sa atin, mga kaaliwan, no? At yung mga panalangin natin na para bang hindi nagkakaroon ng kasagutan. At marami pa pong iba, no? Madalas po hinahanap natin ang kagalakan sa mga bagay-bagay na komportable at masaya po tayo, no? Madali tayong masatisfy ng padandaliang pleasure kaysa sa pure and satisfying joy na nanggagaling sa ating tagapagligtas. Hallelujah. So dito po meron pong mga punto na pag-aaralan po natin na nagtitiwala ako na makakapagbigay sa atin ng aral upang ang ating spiritual na buhay ay patuloy na lumago, no? Patuloy na maisabuhay natin ang kanyang masalita, no? Maging matatag ang ating pananampalataya. So ito po yung mga points, no? Sa unang punto po dito, no, nakita ko po is itong Salmo na to is a psalm of confession, no? It is a psalm of confession. Andito po si David na nagnanais maging matuwid muli sa harapan ng Diyos, no? Siya po ay nagkasala, nawala po ang kagalakan sa kanya, at yung nagpapalakas sa kanya, humingi siya ng kahabagan, ng paglilinis, ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, no? Ang hirap po mga kapatid pag nawala sa puso natin ang kagalakan. Hindi po ito nabibili ng pera, no? At ano po yung opposite ng joy, no? Pa yung sorrow, yung pagkiti, kalungkutan, yung panlulupay-pay, di po ba? Isa pong halimbawa na nangyari sa isang kapatid, isang leader sa isang church sa Rizal, no? Ang lalaking ito po ay tumanggap sa Panginoon, naging maalab siya sa paglilingkod, napakainit, no? Hindi po siya pumapanya at nagsishare po din ng Word of God sa iba, no? Siya po ay nag-EGR pa, no? Pero dumating ang pagkakataon na hindi niya napaglabanan ang tukso ng sanlibutan, no? Bumalik po siya sa barkada, pakikipag-inuman sa dating buhay, no? Nawala ang galak sa kanyang puso, nawala ang kapayapaan. Hanggang isang araw, lumuhod muli siya sa Panginoon, no? Umiiyak, humihingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Andun ang panalangin niya na ibalik siya sa presensya ng Diyos. Purihin po ang Diyos, no? Siya muli nakabalik. Glory to God. At siya nagpatutuo sa kabutihan at katapatan ni Lord sa kanyang buhay. Hallelujah. Second point is, itong prayer na to is a prayer of purity, no? Paglilinis.
prayer ni David for a pure heart, no? A steadfast spirit of faithfulness, no? And a willing spirit of service, yung paglilingkod, handang maglingkod, no? Ito po ay mapapasa kanya kung hindi siya i-reject ng Diyos o hindi aalisin ang Holy Spirit sa kanya. Kung i-grant ni Lord ang request niya na i-restore ang joy of salvation sa kanya. Hallelujah. Si David po, isang hari, a political leader ng bansa, no? And spiritually, he is a man after God's own heart, no? Kaya gayon na lamang ang kanyang pagnanais na mabalik muli ang fellowship niya kay Lord. Hallelujah. So David had known the joy of salvation, no? Kasi yung salitang restore ay nagpapakita na na-enjoy niya noon ang joy of salvation, no? At ang salitang ito ay nangangahulugan ibalik po sa dati. Nararanasan ni David kung ano ang nadarama pagkasama niya ang Diyos. Andun ang kagalakan sa kanyang puso, no? Pagpapasalamat lagi sa Diyos. So, sinesa niya ang ginawa ng Diyos sa kanya, no? Nakalikha siya ng masalmo, no? Ng pagpupuri, pasasalamat at panalangin sa Diyos. Siya po ay nagagalak sa lakas at tagumpay na galing sa Diyos. Sabi niya, lagi niyang pupurihin at pasasalamatan ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Andun ang pagsama lagi ni Lord sa kanya, no? So there is a reason, a good reason for this joy. No? Yung joy of forgiveness, di po ba, mga kapatid, no? Kagalakan na siya na pinatawad, no? Alam niyo po mga kapatid, yung pagpapatawad ni Lord sa atin, isang napakalaking kagalakan po yun, no? Kung hindi po tayo pinatawad, patuloy tayong magdurusa. Magbabayad tayo ng ating kasalanan. Tayo po ang magbabayad, no? Pagkawali sa Diyos at kamatayan po ang kabayaran, mga kapatid. Kaya maraming salamat at tayo pinatawad ng Diyos, no? Andin doon ang joy of assurance, no? Assurance of heaven, no? Ito yung blessed po natin dahil tinanggap natin si Lord sa ating buhay, no? Naligtas tayo sa parusa, nagkaroon tayo ng katiyakan na tayo po ay pupunta sa langit, no? At magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ito po yung dakilang pag-asa ng bawat mananampalataya, no? Tayo po ay pupunta sa langit. Maraming salamat sa Panginoon. And there's that joy of the presence of the Lord. No? Yung presensya niya, no? Siyempre, pagkasama natin si Lord, there is joy in our hearts. No? Andun ang kagalakan, no? Kasi pag hindi mo nadama ang presensya ni Lord, gugulo ang buhay mo. No? Gugulo ang buhay mo. At pag magulo ang buhay mo, walang joy. Andun ang takot. Iira ang takot sa iyo. Hallelujah. Kaya, yung joy ng presensya ni Lord na kasama natin siya lagi, no? Ito ang naglalagay sa atin ng kapayapaan sa puso natin, ng kagalakan. Hallelujah. At andito rin yung joy of finding the answer to life, no? Dahil kasama natin ng Diyos, makakatagpo tayo ng kasagutan sa mga katanungan natin sa buhay. Magkakaroon po ng direksyon ng ating buhay. Hallelujah. Andito po sa Bible ang masagot sa questions natin. Napakaraming questions po tayo, no? Pero andito po sa Bible. Kung paano palakihin ang bata, kung paano ma-maintain ang relasyon ng mag-asawa, relasyon sa kapwa, no? Praise God. Hallelujah. At ito po ay available po sa atin through the gospel, no? Sa pamamagitan ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Magkakaroon po ng magandang direksyon ang ating buhay. Dadaloy po ang kagalakan, kapayapaan sa ating puso, and this we consider as treasures, no? Mga treasures po, mga kapatid, no?
kayamanan sa ating buhay na hindi kayang nakawin ng tao pagkasama natin si Jesus. Amen. Hallelujah. At si David po, no, nawala ang joy sa kanyang puso, no? Naranasan niya na mawala ang joy. Kaya yung salitang restore, nagpapatunay na nawala nga yung joy sa kanya. Yung joy of salvation, no? Mga kapatid, hindi lang kay David nangyari po ito, no? Marami ang nagdurusa o nalulungkot ngayon na noong una nakaranas po ng kalwalatian ng Diyos. Naranasan po nila ang magalak sa piling ng Diyos. Pero ngayon, hindi na madama ang presensya ng Diyos. Nakakalungkot, mga kapatid, no? Marami po ang nakaranas ng pagpapala noon, no? Blessed na blessed, no? Pero nakalimot, no? Nawala po sa landas ng Panginoon. Marami po ang noon ay puno ng awit para sa Panginoon, no? Nakakalika ng awit. Pero ngayon, puno ng sama ng loob, mga hinanakit, no? Bakit po kaya, no? Marami ang noon ay nagpupuri sa Panginoon. Pero ngayon, malungkot, nakasimangot, no? Ganun bang nangyari kay David, no? Sa isang yugto, kabuhay ni David, siya po ay nagkasala, no? Kasala, siya po ay natukso. Natukso ng kagandahan ni Batseba, no? Kaya bilang hari, no? Utos niya hindi mababali. Kaya binatawag niya si Batseba, no? Silipingan niya, nagdalang tao, at sama nito ang kawal ni David na si Urias, no? So, ginawa niya ng paraan para hindi matuklasan ang pagdadalang tao. In short, napatay po si Urias sa labanan dahil sinugo siya ni David doon sa labanan, no? Hallelujah. Si Urias na tapat na kawal. Pero, hindi po doon nagtatapos, no? Hindi po nalugod ang Diyos. Hindi nalugod ang Diyos sa ginawa ni David. Nagkaroon po siya ng karampatang parusa. No? Dahil po sa kasalanan niya, nawala ang joy kay David. No? Nawala po ang fellowship niya kay Lord. Siya po ay namigati, nalungkot. No? Nawala ang awit sa kanyang puso. Nakakalungkot, mga kapatid, no? Napakahirap pag nawala po ang joy of salvation, no? Sa ating puso. Kahit anong gawin natin, pag wala si Lord sa buhay po natin, wala pong kabuluhan. Walang saysay. Walang basbas ni Lord. No? Yung mga taong hiwalay sa Diyos, parang mga dahon, no? Natuyo na, lumilipad-lipad, inililipad-lipad po ng hangin. No? Kaya naman po, sa naranasan ni David, ganun na lamang ang pagnanais niya na muling manumbalik ang joy of his salvation. Ma-restore muli ang ugnayan niya sa Diyos. He longed to have the joy of his salvation restored. Hallelujah. So gusto niya, mga kapatid, na ma-restore ang galak sa kanyang puso, na siya muling makapagpuri sa Panginoon, no? Na may kagalakan, na makalika muli siya ng awit, bagong awit, no? Na ma-enjoy muli niya ang patnubay ni Lord. Hallelujah. At meron pong solusyon, mga kapatid, no? There is a road back, no? Ito yung daan na pabalik po sa fellowship kay Lord, no? Yung road of remembering, recalling all the good things that God has done. No? Alalahanin po yung mga kabutihan ni Lord, ang kagandang loob niya, ang kanyang pagliligtas. Iniligtas tayo ni Lord mula sa kapahamakan, sa buhay na walang direksyon, mga kapatid. Hallelujah. So napakasarap alalahanin ang mga yun, no? Mga naranasan natin na pagpapala,
naranasan natin na kabutihan ni Lord sa ating mabuhay, sa pagtagpo niya sa lahat ng ating mga pangangailangan, no? At yung road of confession, no? Yung paghingi ng tawad, pagtutuwid sa ating mga kasalanan, ito yung pagsisihan po natin, no? Humingi tayo ng tawad kay Lord. Tumawag tayo. Manitluhod po tayo kay Lord, gaya ng ginawang pagluhog ni David sa Panginoon. Kung meron pong nakakapagbigat sa ating puso na kasalanan, ihag natin kay Lord. Ihingi po natin ng kapatawaran kay Lord. And this leads to the road of faith, no? Yung daan ng pananampalataya po natin, no? Manampalataya po tayo sa Diyos na buhay na may akda ng ating pananampalataya. Ang gawaing sinimulan ng Diyos ay kanyang lulubusin, no? He is the author and perfecter of our faith. He won't let us down, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. As long as we know the road of going back to Him, no? We repent. No? Hallelujah. Ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na dakila, Diyos na mahabagin. Hallelujah. So I'm sure po na lahat po tayo nagdanais na manatili sa atin ang joy of our salvation, no? So if ever na mawalay o malihis tayo sa landas, no? Dahil sa ating mga kasalanan, we should know the road, no? Of going back, no? We repent. We pray. We acknowledge His Lordship. Na wala tayong kabuluhan pag wala si Lord sa ating buhay. Wala po tayong kabuluhan, mga kapatid, no? At sa ating pagtatapos, mga kapatid, kaya nyo ibigay ko sa inyo ang isang teksto sa Psalm 32, no? Ito po is verse 1 of chapter 32 of Psalm, no? Blessed is he whose transgressions are forgiven, whose sins are covered, no? So ang sabi po diyan, mapalad ang taong pinatawad na yaong mga kasalanan, no? Nilimot na ang mga nagawang mga pagsalansang. Hallelujah. Hallelujah. So dapat ipagpasalamat natin ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. No? Gawin natin ang nararapat para manumbalik muli ang fellowship natin kay Lord. Hallelujah. Glory to God. Our joy will return as we return to our Lord, repenting and confessing our sins, no? Yung lahat ng kasalanan natin, ibigay natin kay Lord, ihingi natin ng tawad kay Lord, and He will restore our soul. Hallelujah. Yan po ang awit ni David sa Psalm 23 verse 3, no? He restores my soul, acknowledging God as His Savior. Hallelujah. To God be the glory. Tayo po ay manalangin. O Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa dakila mong katuruan, O Diyos, Lord God. Panginoon, Lord, maraming salamat, O Diyos, sa pagpapatawad mo sa amin, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon, O God. Patuloy na katagpuin mo kami, O Diyos. Balutan mo kami, Lord God, ng kapangyarihan upang hindi po kami matukso sa gawa ng sanlibutan, Panginoon, O God. Patuloy mong patatagin, O God, ang aming pananampalataya, O Diyos. Lord, at patuloy pinagkakatiwala po namin sa iyo, Lord God, ang aming buhay, ang aming buong sambayan, Panginoon, O God. Panginoon, maging ang buong mundo, Lord God, patuloy na kumilos ka, O Diyos. Lord, tulungan mo kami, Ama, na magawa namin, O Diyos, ang nais mo, Lord God, ay palaganap ayon salita, Lord God, sa buong mundo, upang Panginoon, bawat isa ay makakilala sa iyo, Lord God, tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Thank you so much, Lord God, sa gagawin niyo, Lord God, sa mga himala, Panginoon, sa mga pagpapala, Lord God, na inilaan niyo sa bawat isa sa amin. Thank you so much, Father God. Pinagkakatiwala po namin to sa matamis at makapangyarang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless us all. Thank you, Lord. Hallelujah.